presidente na wag na daw muna mag-text or tawag sa cellphone ng kapatid ko yung si Ricky Boy kasi may ibang tao daw na nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko. Yung oras na yon parang doon po sila sa Sandali, house sandali. noon. Excuse me, sandali. Po, Sino yung tao na may hawak ng cellphone ng kapatid mo? hindi po nila kilala tapos yun na lang po yung last na text ng asawa ko. Nung sinubukan na namin tawagan yung asawa ko, hindi na po siya makontak at saka yung kapatid ko. Wala na naman. Balikan ka namin mamaya, LG. Lipat mo tayo kay Efren Tiposo. Sir, balikan ka mamaya, LG. At Tiposo mo na kasi putol-putol yung signal mo. Pakiayos mo na, pakiayos mo na para balikan ka namin. Mr. Tiposo, you have the floor, sir. Yes, sir. Yes po. Ako, Efren Tiposo. Ito nga, hitabo ito akong anak. Dira ko ito maaram kung din ito ira kumadto. Ito nga, ira pakibulang. Wala man ito, alam ito nga ira pakibulang kay di man lang ako diya Samar ha, barangay Tugas Daram Samar. Amo na ito takon baga. Waray yung ginagamit mo ang salita ngayon, waray. Waray Pwede siya ka kay... magtagalog. Manong, pwede ka magtagalog? Nung Efren? Kaya mo magtagalog? Alam, pero konti lang. Hindi, sige lang. Try mo lang. Para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo ngayon. Magtagalog ka kahit hanggang saan lang kaya mo magtagalog. Sige po. Sir, ito. Patuloy mo. Ang pagkakalam ko sa anak ko, nandyan daw sa kuhan sa arena sa Bungan sa Santa Cruz, Laguna. May nagtawag daw yan sa anak ko na babae na nandun daw sila nakikisabong. Sabi ng anak ko si Bebe, sabi niya na, Kuya, mag-ingat ka dyan. O kuno, be, walang problema. Unless nila na kuhan, yung laban nila sa kuhan daw sa 29 ng December. Saka yung tinawagan ni Bebe, hindi na daw na kukontak si kuya niya. Ang nagpaalam sa akin, si Segundo Biscante. Hinanap yung cellphone namin na number. Nawawala daw yung anak ko. Sabi ko, bakit naman nawawala? Ay nakikisabong lamang lang yan. Yan ang pagkakaalam ko siya. Manong, ano po trabaho niya? Anong trabaho ng anak mo? Handler. Handler ng manok? Kay Jerry Gullier siguro yan. Jerry Godillier. The same person? Yung nirepresent na abogado? Okay, sige nung, padayon. Si Jerry Godillier daw yung amo nila. Pagkakaalam ko, sabi ni Segundo Biscante. Sabi ni Segundo Biscante, nawawala daw. Parang naglaho na parang bula. So, bakit naman? Yan lang naman ang inaasahan pa naman sa mga kapatid niya na tumutulong sa akin. Kasi, may na yung katawan ko, mayroon ng karamdaman. Yan lang nagbibigay sa amin ng tulong sa amin. Kahit kunti lang, nakakapagpadala ng kunting pera, yan lang. Imbis na yun lang inaasahan namin, yan, siya pa nawala. Yan lang, sir. Okay na tayo. Sige lang, panawagan ko niyan, natin. Yung anak ko may makauwi lang kung buhay pa siya. Lagi kong pinagdadasal sa Panginoon. Sana makauwi yung anak ko. Narinig namin yung sinasabi mo. Tulungan po natin hanapin yan. Nandiyan yung ating kapulisan, no? Nakikinig.
Hanapin Sir. at hanapin lang yan. Hindi sila hihinto. Hanapin Salamat, talaga sir. yung mga Salamat. anak nyo. Ha? Long, Salamat maraming sa salamat. tulong. Efren Tiposo. Thank you. Balikan natin si LG Biscante. Naputol ka. Pasensya ka na. Oh. Ano yung trabaho ng husband mo? Gapper po siya, sir. Ano no? Gapper po. Siya yung taga-tari po, sir. Taga-tari. Gapper. Opo. Ang boss niya si... Si Jerry Goriel po. Okay, sige. Salamat. Sige, tuloy mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Nawala na naman. Noong ano po, noong December 29, 5:54 AM po, yung asawa ko po nakapag-text pa po doon kay Segundo Biscante na ang sabi niya, wag ka daw muna tumawag or text sa cellphone ng kapatid ko, yung si Ricky Boy, kasi may tao na daw pong nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko, sir. Tapos nung sinubukan po naming tawagan sila, hindi na po sila makontak noon. Tapos dapat nung 29 may laban pa sila noon. Tapos 30 pa po yung uwi nila. Tapos ang sabi ng security, nag-out na daw po sila ng 29. Tapos wala namang oras na nakalagay kung anong oras sila lumabas noong 29. Tapos nung mga bagong 1 week po ata yung nawala sila, tumawag po yun si Boss Jerry sa akin na sinabi niya na yung mga kamag-anak daw po namin na nawala ay wala na po, patay na daw po. Kasi may tumawag daw po sa kanya. Kailan sinabi ni Boss Jerry? Mga 1 week po, bagong nawala sila. 1 week pagkatapos silang nawala, siguro. After. Opo. 1 week after Opo, na. sir. Kaya nga very important na andito yun si Boss Jerry mo, attorney. Saan yung attorney? Kasi nung tinanong ko po siya kung sino po yung tumawag sa kanya, sabi niya po, kakilala lang daw po niya yung tumawag sa kanya. Sabi niya ganun. Tapos, Nung sinabihan ko siya na sana po yung yung bangkay nila kung sakali patay na po sila, sabi niya hindi po daw mahanap-hanap, sabi niya ganun. sige. Ano pa? Sige pa. Yun Ano pa? lang May po. sabi ka pa? Wala na po, sir. Sige, maraming salamat, LG, ha? Dasal lang, dasal na sana buhay pa sila. Sana Kung nga sila'y po, patay sir. na, sana ma-recover pa natin yung kanilang mga katawan para may living nyo properly. Sige po, maraming salamat, LG, ha? Thank you. Balikan natin yung business permit. Si Miss lipat muna tayo doon sa Miss Leilani Peñarroyo. Saan kayo, ma'am? Santa Cruz, Laguna po, Your Honor. Yes, the same question will be Business permit thrown at and you. licensing Yung office. sinagot kanina ni Mr. Pacundo. Tungkol po sa CCTV, Your Honor. Po. Opo. May kautusang bayan po ang aming bayan na nag-aato sa paglalagay ng CCTV. Pero sa malalaking gusali lamang po, bahay kalakalan at itatayong subdivision. Yun lamang po. At ang iba pa pong saklaw ng kautusang ito ay yung pong mga bangko, money changers, lending institutions, pawn shop, gasoline station, internet shops, private schools, pabrika, pribadong pamilihan, shopping malls, pampublikong paradahan ng mga sasakyan or terminal, bar, restaurant at bahay aliwan po. Yun lang po ang saklaw ng aming ordinansa. Yung 2013 pa cockpit, po hindi kasi. kasama? Hindi kasama? Hindi po. Ha? Hindi po. Kasi nung ginawa po ito ng aming Sangguniang Bayan, taong 2013 po, wala pong nakalagay. Na sana nga po ma-amend. Business, nakalagay doon. Business, Opo eh. business establishments, di ba? Opo. Ito sabungan ba? Hindi ito business. Your Honor, hindi po kasama sa ordinance na ginawa ng mga konsehal namin o mga panahon. Hindi nga. Tinatanong kita kasi pag sinabi mong business establishment, hindi man sinabi din, hindi man identify doon na sinihan, grocery store, sari-sari store, gas station. Hindi naman identify kundi business establishment lang.
So ito sa Bungan, maraming business dito at saka monkey business na nangyayari, di ba? Hindi ito kasama. Hindi po. Identified na. Okay, wala na kami makukuha sa iyo, ma'am. Kung ganun, hindi kasama. So, Opo, Your Honor. sana isama ninyo. Opo, nililimit lang po ng Section 4. Yun, alam mo, Opo. to be honest with you, yung bayan ninyo, dyan ang pinakamaraming nawala na tao sa Sabungan. Dyan yung 4 na cases ng disappearances. Last known whereabouts nila, dyan sa Sabungan sa ng barangayan. Barangay Palasan po, Your Honor. Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Yes po. Diyan sila last nakita bago nawala. Opo. Salamat po, ma'am. Salamat po, Your Honor. Yung isang in charge ng business permit, naka-online siya, si Kumsik. Yung naka-online. Sir, yung isang naka-online dyan na business permit in charge ng Lipa City. Andyan ka pa ba? Sir? Miss Regina Simangan. Divine Simangan po, sir. Divine Simangan. Divine Simangan. Yes po, sir. Yes, ma'am. If you were listening to our discussion, the same question will be thrown at you in a comment. Yes, sir. The City of Lipa has an existing general ordinance mandating business establishments in Lipa City to install closed-circuit television inside and outside their premises. This was passed on in 2013, sir. Nawala. So nakalagay dito sa inyong city ordinance na included as included dito if the capitalization is 1 million or more. Yes, sir. So yung bang Sabungan diyan, ang capitalization niyan more than 1 million? I heard you mention about Royal Octadome, sir. Royal Octadome, its capitalization exceeds 1 million, sir. O exceed 1 million. Therefore, you require CCTV installation before issuing a business permit sa kanila. I regret, sir, kasi nung kumuha po sila ng permit, they weren't operating yet, but they signed an undertaking that they will comply with all the necessary requirements na hindi pa po nila na-comply. But yes, sir. And we tried to visit the location of this Royal Octadome, but we weren't able to enter the premises, sir. We weren't allowed entry to the premises. Why? You are a business permit of the city of Lipa, and you're not allowed to enter the establishment, the business establishment that you want to inspect. Yes, sir. Regretfully, sir, we weren't allowed. Only the guard was talking to us. But even with my mission order brought by my staff, they weren't allowed entry, sir. And I was calling the person who processed the permit. Then up to now, we cannot reach that person. Hindi, dapat incumbent on your part to cancel the permit. Pag ganun, uncooperative sila, ayaw lang magpa-inspection. Kayo nag-issue ng permit, pwede naman siguro i-cancel ninyo. Bakit hindi nyo kinancel? Yes, sir. I will recommend, sir, the closure of this establishment, sir. Andito ba yung manager? Manager, sandali ma'am. Manager ng Octadome? Nasa Bungan. Octadome, sir. Royal Octadome. Royal Astrodome. Kumsek, andito?
Wala rin. Attorney, sino